Salamat po, ang Diyos natin ay totoo. Amen. Kung hindi totoo ang Diyos natin, ay wala na po tayong prayer meeting ngayong gabi. Wala na pong salita ng Diyos. Amen. Kung hindi totoo ang Diyos. Amen. And salamat, ang Diyos natin ay totoo. Amen. Kasi maraming mga Kristiyano na nagbigay ng patotoo na ang Diyos talaga natin is God Israel. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. God is God of impossible things. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Okay, salamat sa Diyos. Amen. Ang salamat sa ating mga prayers request at salamat din sa mga answered prayers natin. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Totoo ng Diyos natin ay sumasagot na ating mga panalangin. Okay, we come now to the most important part of our service tonight, the preaching of the Word of God. Amen. And salamat sa Panginoon ay sa ngayon ay binabaybay po natin ang Book of James. Amen. Dito na po tayo sa last part. Huwag kayong mainip, no? Inihimay-may natin ang salita ng Diyos verse by verse. Amen. Sa Book of James chapter 5, ano pong hindi natin natapos? Kung natatandaan nyo, we studied last Wednesday about in verse 14 and 15. 15 and 16. The prayer of faith. The assurance of healing. Na ang Diyos ay tunay na nagpapagaling. Amen. Ang Diyos ay sumasagot na ating mga panalangin. Amen. Kaya yun. In verse 17 and 18, dalawa lang verse ang ating babasahin, Basahin po natin ang verse 17 and 18. Kasi mahaba na po ang mensaheng ito sa dalawang verse na ito. Ang sabi rito sa verse 17, Elias was a man subject to like passions as we are. And he prayed earnestly that it might not rain. And it rained not on the earth by the space of 3 years and 6 months. In verse 18, he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth brought forth her fruit. Amen. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos sa masalangit, salamat Panginoon sa inyong mga salita naming nabasa. And the Holy Spirit of God, give us wisdom and power, guidance as we deliver your message tonight. Give us understanding and wisdom. Holy Spirit, I need your wisdom, guidance tonight, O God. And make me a blessing, O God, and send us revival through your words, O God. Cleanse our heart, bless this message, O Lord, and guide me as we ponder thy word. Holy Spirit, give us understanding. Nawa maging malinaw sa amin ang inyong mga salita. Bigyan mo kami ng mayos na puso sa pagtanggap ng inyong mga salita, Panginoon. Salamat po sa pagkabasa ng inyong mga salita. Pagpalain mo po, O Diyos, ang mga salita na aming mapag-aralan. Ikaw po manguna sa amin, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, at purihin ka, dakilain ka, O Diyos. At tinudulog ko po ang lahat sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. Ang title na mensahe natin ngayon, and it is also about prayers. Amen. Prayers. That's what we need today. Amen. We need more prayers. Amen. Because our God is real. Amen. Amen. God hears our prayers. Amen. Kaya ang title na mensahe natin ngayon, Prayers to Get the Answers. Amen. Mga panalangin na magkaroon ng kasagutan ng ating mga panalangin. Amen. Prayer to get the answers. Ano bang maganda dyan? May S? Prayers to get the answers. Pwede rin yung prayer to get the answer. Sa inyo na lang yan, pagsusulat. No? Basta mahalaga, ang prayer ay may answer. Pinangako naman ng Panginoon yan sa Jeremiah 33 verse 3, Call unto me, I will answer thee. Amen. If you don't call me, I will not answer. Just simple, amen.
Give, and you will receive. Ay, hindi pala. Ask, and ye shall receive. Akala ko stewardship tayo. Amen. Ask, and ye shall receive. Hihingi ka, at aking bibigyan. Hindi ka humingi, don't expect. Kasi maraming Kristiyano, nag-expect lang. Bahala na ang Diyos. Ay, hindi ka naman humingi. Kasi ang gusto ng Diyos, humihingi ka para ikay bibigyan. Amen? Because our God is a giver. Amen. So prayers to get the answer. Amen. Sa ating binasa, mga kapatid, James quoted the verse in 1 King chapter 17 and chapter 18. Amen. Makita natin, James verse 17, 5, 17 and 18. Doon niya rin kinuha yan sa chapter 17 and 18 sa chapter 1 King chapter 17 and 18. Amen. He summarized chapter 17 and chapter 18. Amen. Tingnan natin muna para makita natin. Kahit verse 1 lang, ano? Ito po ang prayer ni Elijah. Ang sabi niya sa James, si Elias. Si Elijah po yun. Si Elias ang sinasabi. Ang sabi sa verse 1, and Elijah, the Tishbite, who was on the inhabitants of Gilead, said unto Ahab, as the Lord of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years, but according to my word. Amen. According to my word. Amen. Sinabi ni Elijah kay King Ahab, hindi uulan ng 3 taon at kalahati. Sinabi ng Diyos yan. Sinabi yan ng Diyos ko. Yan. At hindi umulan. Pag ibanasa mo yung 17, hindi umulan for the space of 3 years. So God answers the prayer of Elijah. Amen. Oo. Sipin mo yan, ano? Sabihin mo sa Pangulo, Pangulo, mula bukas, wala ng COVID. Magagalit po ang World Health. Amen. Magagalit si King Ahab. Pero sabi dito, sa verse 18, natupad, nangyari po 3 years. 3 years ago. 3 years ago, bumalik sa muli kay King Ahab. 3 years ago na. Sabi na sa verse 18, ano? And it came to pass, after many days, iwan ko kung ilang days ang 3 years and a half na yan. 365 days times 3 plus kalahating taon ulit. Pero sinabi niya, many days. Ibig sabihin, 3 years and a half. After 3 years and a half, that the word of the Lord came to Elijah in the 3rd year, saying, Go, show thyself unto Ahab, and I will send rain upon the earth. And verse 2, and Elijah went to show himself unto Ahab. Amen? Makita natin yung word na yan, ano? Sa verse 2, napakalagay yan. Went to show. Amen. Sipin mo, sinabihan siya nung chapter 18, chapter 17, sinabi niya kay King Ahab, na hindi uulan, nagalit po si King Ahab, nagalit po si Jezebel na kanyang asawa. Galit na galit. Ang hari,
at ang kanyang may bahay na si Jezebel. Tapos bumalik ulit siya. Isipin mo yan, no? At sabihin niya ulit. Amen. Pero napakaganda, no, na si Elijah ay hindi siya natatakot na sabihin kay King Ahab ang katotohanan na ang Diyos ay sumasagot ng panalangin. Amen. At makita nga natin dito, sinabi niya, uulan. So, James quoted the verse, chapter 18 and chapter 17. No? And Elias was a man subject to like passion as we are. Amen. Sinabi ni James na si Elijah ay isang tao na katulad natin. Siya ay isang ordinaryong tao lamang. Pero sinagot ng Diyos ang kanyang mga panalangin. Amen. Ito po, makita natin. No? So, tonight, that's our subject tonight, prayers to get the answer. Amen. We are going to study the prayer of Elijah, why God answers prayer. Amen. Why God answers prayer. Amen. Yan po. God answers prayer. Amen. God always answers prayer. Amen. Pero minsan napapansin natin, how many times tayo nanalangin, parang wala namang kasagutan. Amen. I know every one of us experience. Amen. Na yung ating prayer, parang hindi nakarating sa langit. Feeling lang po natin yan. Parang sa kisame lang. Amen. Parang tila hindi tayo napapakinggan ng Diyos sa ating panalangin at hindi sinasagot ang ating panalangin. At parang sinasabi natin, we are wasting time in prayer. Amen. Di ba nasabi natin yan? Oo. Discourage tayo sa ating mga prayers. Amen. No! Prayer is not wasting time. Amen. Prayer is not a waste of time, sabi ni Vance Havner. Amen. Si Vance Havner, siya ang nag-quote. No? He who waiteth on God loseth no time. Amen. Yung mga nag-aantay ng kasagutan ng panalangin, hindi ibig sabihin nagsasayang ka ng oras. Hindi po tayo nagsasayang ng oras. Amen. Because God's time is always on time. Amen. Sometimes we feel our prayers are delayed answers. But God always on time in answering our prayers. Amen. Kasi minsan, hindi tayo makapag-antay, nagmamadali tayo. Kaya, sabihin natin, late ang Diyos. Amen. Tayo po ang late lagi. Ang Diyos hindi nalilate. Amen? Oo. Minsan, inaapura natin ang Diyos, pero tayo naman laging late. Amen. So, ang paghihintay ay hindi sayang. Amen. Because God always answers our prayer. Lagi nating narinig yan na God always answers our prayer. Sometimes, He answers yes. Amen. Baka tayo ay laging yes lang. Amen. Baka you are always yes in your prayer. Pag sinabi ng Diyos no, nagtatampo ka. Amen. Nagtatampo ka, na-open ka sa Diyos. Hindi siya nasagot ng Diyos sa aking prayer. No. He answered no because He has the best for you. Hindi yan ang ibibigay ko. Mayroon akong mas magandang ibibigay. Amen. And wait, mag-antay ka sa tamang panahon.
hindi ang iyong panahon. Para hindi tayo magtampo sa Diyos. Kasi minsan, kinokondisyon natin ang Diyos. Pag sinagot mo ko, Panginoon, ibibigay ko. Oo, ibibigay ko ang kalahati nito. Yan, nung dumating, wala na. Pati Xerox copy, wala. Maraming ganyan, ano? Pastor, pag ako ay makaalis, magsasawa kayo ng dollar. Ayun. Pati Xerox, wala. Oo. Mga kapatid, no? So, hindi sayang. Oo. Sabi ni John Bunyan, no? Prayer means 3 letter. Ask. Amen. Ask. Yan lang po. 3 letra lang ang prayer. Ask. You need financial. Ask. You need healing. Ask God. You need God's provision. Ask. Amen. Yan ang gusto ng Diyos. Just prayer. Ask. Amen. Sabihin mo sa Diyos. Amen. Kaya ang prayer natin hindi memorize. Amen. Hindi tayo nagpipray ng Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed is thy fruit of thy womb, Jesus. Paikot-ikot. Amen. Hanggang mapudpud yung bilog-bilog. Amen. Hindi po ganon ang prayer natin. Amen. Ask. Oo. Sabi ni John Bunyan, prayer is the key in the morning and the bolt for the evening. Amen. Susi. Ang prayer, sabi ni John Bunyan, susi sa umaga. Amen. Ang susi, yan ang nagbubukas ng mga bagong opportunity kung tayo mananalangin. Amen. Paggising mo sa umaga, kunin mo agad ang susi. Lord, bubuksan ko ang araw na ito sa umaga. Yan, bubuksan ko. No? Yan ang susi ng mga opportunity na ang Diyos gagawa ng mga milagro. Amen. Pag ang prayer talaga ay nandyan ang Diyos nagmimilagro. Oo. Prayer is the key to the morning and the bolt for the evening. Amen? Sinasaran mo na ang bolt. Ano ba yung bolt? Yan ang nilalagyan ng mga blessing. Pag bukas mo ng umaga, maraming blessing. Pag uwi mo sa gabi, ilagay mo doon ang blessing sa bolt at isara mo. Amen. Yan sabi ni John Bunyan. Amen? So, marami tayong blessing. Prayer is a miracle maker. Amen? Ang prayer, doon gumagawa ang Diyos ng kanyang mga milagro. Amen? Like Elijah. Kaya nga ang Diyos ay gumagawa ng mga kamangha-mangha na mga bagay sa mga taong nananalangin. Miracle. Bakit walang miracle sa buhay natin? Baka hindi ka nagpipray. Nag-expect ka ng yung 5 loaves and 2 pieces na maging 5,000 na hindi ka naman nagpipray. Amen. Kaya walang milagro sa buhay natin kung ang ating panalangin ay mayroong problema. Kaya check your prayer life. Amen. As we observe, most of the great men in the Bible were men of prayer. Amen. Observehan ninyo. Yung mga great men in the Bible. Maging hindi sa Biblia. Mga preacher, great preacher, the great men of God. No.
like Jack Hiles, they're men of prayer. Amen. Kaya ganun si Jack Hiles mag-preach with power. Dahil hindi ibig sabihin na siya'y magaling because of prayer. Ang sabi niya, habang siya nagpipray, sa ilalim ng kanyang pulpit, mayroon doong kwarto. 20 men praying for him. Amen? Oo. Mayroon siyang 20 na lalaki na nalangin sa kanya habang siya nagpipreach doon sa taas. Amen. That's the power of prayer. Amen? So we see the great men like Moses. Amen. They are called the prayer warrior. Amen. That's what we need today. Prayer warrior. Amen. Prayer warrior. Oh. Yung mayroong, alam mo, warrior, yung tawag sa atin yan, war trip, mahilig sa away. Oh. Kahit saan mo dalhin, may kaaway. Dapat hindi ganon. Dapat saan tayo dalhin, tayo ay matapang sa panalangin. Yan dapat ang kailangan natin. Moses, he was a man of prayer. Joshua, amen. Pinikutan nila doon yung wall of Jericho. Bumagsak. Why? Because Joshua was a man of prayer. Samuel was a man of prayer. Daniel was a man of prayer. He prayed 7 times a day. Amen. Oh. David prayed 3 times a day. He prayed in the morning. He prayed in the noonday. He prayed in the evening. Why? Because God answers prayer. Amen? Yan po. Kaya may awitin tayo. God answers prayer in the morning. God answers prayer at noon. God answers prayer in the evening to keep your heart in tune. Amen? Oh, alam mo yung panalangin, keep your heart in tune. Amen? Nakita ka ng tao, hindi in tune sa Panginoon, hindi in tune. Oo. Wala sa tono. Oo. Wala sa hulog. Kulang yan sa prayer. Oo. Baka nasobrahan yan sa Facebook o sa TV. Kaya bumagsak ang kanyang prayer life. Prayer, keep our hearts in tune with the Lord. Amen. Sa po, makita natin, no? So, Elijah was a man of prayer, quoted by James. Sipin mo yan, napakalayo na, no? Sa Old Testament, dinala pa ni James. Isinama niya pa sa kanyang sinulat ang kasaysayan ni Elijah tungkol sa panalangin. Siningit niya. Binigyan niya ng 2 verse. Yung 2 chapter doon sa Kings, 2 verse. Inikot niya. Ito po, mayroon siyang conclusion. Amen? So sabi rito, sabi ni James, Elias was a man subject like passion we are, and he prayed earnestly that it might not rain. Amen? He prayed earnestly. Ang panalangin niya, earnestly, lumalagablab na panalangin. Umaapoy na panalangin. Amen? Mainit sa panalangin. Amen? Dapat ganon ang maranasan ng isang Kristiyano. Tayo lagi ay mainit, excited, umaapoy ang ating mga panalangin. Amen. Lagi tayo excited sa panalangin. Yan po si Elijah. He prayed earnestly. Amen. Earnestly.
Talagang binibigyan niya ng halaga, binibigyan niya ng diin, nakapokus siya sa gawain ng panalangin. Amen. Oo. Meron ngang prayer, mabilis lang. Thank you, Lord, for this food. Amen. Yan na, prayer na. Amen. Yung iba, nagkukross na lang. Prayer na. Amen. Makakita ka pa ng baptist, no? Nagkukross, no? Prayer na. Amen. Hindi ganun ang prayer, kapatid. No. Prayed earnestly. Earnestly. Anong prayer niya? That it might not rain. He was a definite in prayer. Definite siya. Sinabi niya, Panginoon, hindi uulan. 3 years and a half. Amen? Oo. Meron siya talagang number. Oo. Sinabi niya. Oo, dapat ganun ang prayer natin. Amen? Panginoon, kulay black ang hiningi ko sa iyo. Amen? Oo. Nung kami ay nagano ng sasakyan, pinipilit kami ng agent na kulay gray. Yan, pastor, ganda itong gray. Sabi ko, hindi yan ang hiningi ko sa Diyos. Dinala niya kami sa kulay pula. Sabi ko, hindi rin yan. Hindi yan ang daming pula. Oh. Alam mo ba, pag pula ang hingiin mo, kulay pula, mamaya pwede nyo nang dalhin. Sabi ko, hindi yan. Mag-aantay ako. Kasi ang gusto ng Diyos, ang gusto kong hiningi sa Panginoon, kulay white. Oo. Yan po. Hintayin ko kailan available. Binigay ng Diyos. Amen. Ganon tayo mag-pray. Sabi niya ni Elijah, 3 years and a half. Hindi ganon tayo dapat manalangin sa Panginoon. Be definite in our prayer. Panginoon, bahala ka na, Panginoon, sa aming pangangailangan. Ay mag-iisip ang Panginoon sa iyo. Ano bang pangailangan mo? Amen. Sabihin mo na kung anong pangailangan mo. Amen. Diretsuhan na. Amen. Yan po. No? Yan ang prayer ni Elijah. In 1 King chapter 17 verse 1. Amen. In chapter King verse 1, balik na tayo doon, 17 verse 1. And Elijah the Tishbite, who was the inhabitants of Gilead. Elijah. By the way, the name Elijah means God is Jehovah. The God Almighty. Yan ang ibig sabihin ng pangalan Elijah. At nag-pray siya na hindi ulan for 3 years and a half, hindi umulan ng 3 years and a half. Bakit? Gusto ni Elijah na patunayan na ang kanyang Diyos, patunayan niya kay King Ahab, kay Jezebel, na ang kanyang Diyos is the God Almighty. Amen. Pag sinabing Almighty, makapangyarihan Diyos. The omnipotent God, the omniscient God, the omnipresent God, the immutable God. He never changed. God never changed. Yan ang immutable God. Yesterday, today, and tomorrow, He is the same God. Hindi siya nagbabago. Amen. The immutable God, the omnipotent God, the powerful, all-power God. Ano pa? Omniscience, all-knowing God. He knows everything. He knows about you. Amen. Isipin mo yan. Pati ang buhok natin, alam ng Diyos. Matthew 10:30, the very hairs of your head are numbered by God. Amen. Ganon ka, alam ang Diyos natin, kapatid. Kaya alam din ng Diyos, kapatid, kung bakit mayroong nangyayari sa ngayon, may pandemic, alam yan ng Panginoon. No. Gawin lang natin ang pinapagawa ng Diyos. Amen.
Kaya makatid, no? Ang sabi ni Elijah kay Ahab, hindi ulan. Amen. Alam mo ba mga kapatid, ay sino ang Diyos ni King Ahab tsaka ni Jezebel? Si Baal. Pag binasa natin sa 17 and 18. Si Baal. Sino ba yan? Si Baal na yan, Baal. No? The goddess of rain. Amen. The goddess of rain. No? Kaya nagalit si Jezebel dahil insulto po ang ginawa ni Elijah. Amen. Sa kanilang Diyos. Kasi ang Diyos nila si Baal, Diyos ng ulan. Kaya ang kanyang tungkod niyan ay kidlat. Oo. Pag nagparada sila, may tungkod yan na kidlat. Kasi si Baal ay Diyos ng ulan. Pag nagprosesyon sila, ang kanilang tungkod ay ang kidlat. Simbolo ng ulan. Tapos pupunta ka, si Elijah, at sabihin mo, hindi totoo ang Diyos niyo. Hindi uulan, hindi magbibigay ng ulan. Kaya nagalit si Jezebel. Hindi naniwala si Jezebel sa Diyos ni Elijah kasi mayroon silang sariling Diyos. Diyosan na si Baal. Amen? Diyosan. Pag sinabing Diyosan, hindi totoong Diyos. No, napansin ninyo kapatid? Yung mga Diyosan na magkukross-cross ka dyan, yan ay hindi totoong Diyos. Ang tawag yan, Diyosan. Amen. Bahay-bahayan. Hindi totoong bahay. Yan po. So, gusto patunayan ni Elijah na totoo ang kanyang Diyos. God is Jehovah, the God Almighty. Amen. Nung nalangin si Elijah sa Diyos, the Almighty, the God Jehovah, na hindi ulan for 3 years. Siyempre, pag hindi ulan, tagutom, pandemic. 3 years and a half na pandemic. Ay tayo, 2 years pa lang. 2 years pa lang. Si Elijah, 3 years ang pandemic. Kaya na-quarantine si Elijah. And after 3 years and a half, bumalik ulit siya kay Ahab. At nag-pray ulit na umulan. Amen? Nag-pray siya na umulan at biglang kumulog, kumidlat, at bumuhos ang ulan. God answers prayer. Amen. The God of Elijah is the same God that we are praying tonight. The God of Elijah, the same God. The God answers our prayer. Amen. Kaya si James, kinukot niya ang 1 King chapter 17 and chapter 18. Amen. Kaya tingnan natin, anong sekreto kung bakit sinagot ng Diyos ang kanyang mga panalangin. No? Magbibigay lang po ng simpleng puntos. Dito, kapatid. Ang sabi niya sa 1 King chapter 17, as the Lord God of Israel liveth. Amen. Sinabi ng aking Diyos na buhay. In verse 18, in chapter 18, and it came to pass after many days, and the word of the Lord came to Elijah in the 3rd year, saying, Go, show thyself to Ahab. Ano ibig sabihin dyan? Go. Mayroong utos ang Panginoon. Punta ka kay Ahab. Sabihin mo, I will send rain upon the earth. Ibalita mo sa kanya. And Elijah
verse 2, went to show himself unto Ahab. And Elijah went to show himself unto Ahab. Amen? May utos ang Diyos. In verse 2, sinunod ni Elijah. Amen. So point number 1, abiding His Word. Elijah abiding His Word. Elijah abiding God's Word. Sinabi ng Panginoon. Amen? Sumunod siya. Amen. Isipin mo kung hindi sumunod si Elijah. May nangyari kayang milagro? May ulan kaya? Wala, kapatid. So the secret of prayer is abiding His Word. Sundin mo ang salita ng Diyos. Amen. Sabi ng Panginoon, puntahan mo si Ahab at sabihin mo, hindi uulan, hindi umulan. God answers prayer. At in chapter 18, bumalik ka kay King Ahab. After 3 years and a half, bumalik ka. Sabihin mo, sinabi ko, uulan na, magpaulan na ako. At ang sabi ng Biblia, he went to show. Pumunta siya, sumunod sa salita ng Diyos. Amen? Sumunod siya. Ano ibig sabihin niyan? Sumunod siya. Abiding. At ang sabi niya sa chapter 17, verse 1, pupunta ka, and the word of the Lord came unto him, saying, get thee hence, and turn eastward, and hide thyself. Umalis ka na dyan, at pumunta ka na doon sa brook of Cherith, batis ng Cherith. Pumunta ka na doon. Doon ka na mag-quarantine for 3 years and a half. Amen? Yung quarantine ngayon, 14 days lang. Kay Elijah, 3 years and a half. Punta ka doon sa brook of Cherith. Doon ka muna mag-quarantine. Amen? Doon siya. Sa brook of Cherith. Ano ang nandoon? The water brook. Amen? Doon ka pupunta. Dahil hindi na uulan, wala ng tubig. Doon ka pupunta sa brook of Cherith. Mayroon doong tubig. Amen? Na aking ipoprovide. Amen? Makita natin, kapatid, sa panahon ng 3 years and a half, famine, ang Diyos nagpo-provide. Amen? God provide water brook, to provide the needs. Kasi ang tubig, number 1 po yung pangailangan. Hindi mabubuhay ang tao na walang tubig. Kahit wala kang pagkain, basta may tubig, makasustain ka. Kaya nga doon siya dinala sa brook of Cherith. Kasi mayroon doong water brook. Mayroong batis doon na tubig. Na tuloy-tuloy pagbatis. Fresh water. Mineral water. Amen. Yan po. So makita natin, kapatid, ang pangako ng Diyos sa panahon ng mga pandemic, sa panahon ng tagutom, nandyan ang provision ng Diyos. Pupunta ka sa brook of Cherith, magbibigay ako ng ayuda. Amen. Mag-aantay ka lang ng ayuda. Amen. Binigyan siya una ng inumin. Sabi naman ni Elijah, kailangan may pangtulak, kailangan may pambara. Ganun mga baptiste, pag binigyan mo wala bang pambara? Binigyan ng pantulak, hingi po ng pambara. So makita natin, kapatid. Munta ka doon sa brook of Cherith.
there is water. Fresh water. Amen. At hindi lang yan. Doon sa Brook of Cherith, mayroon doong wild birds. Amen. Wild birds. Ano yun ang ano doon? The raven, no? Wild birds. No? Yan, ang wild birds na yan ay isang uwak. Na siya maganda sa iyo ng pagkain. Amen. Ang pagkain ni Elijah ay hamburger. Bread and meat. The first hamburger in the world. Si Elijah ang kumain. Sino ang naganda? The wild birds. Amen. Sipin mo yan, kapatid. Ipinadala ng Diyos ang hamburger sa isang ibon. Ang ibon na raven ay ano yan? Matakaw. Pagkatiwalaan mo ng hamburger, naku po. Bible student nga padalan mo ng hamburger Burger King ang pinadala mo Angel na lang dumating. Nakurap. Yung malaking hamburger, pagdating, maliit na lang. Amen. Tuwang-tuwa naman yung binigyan. Ang cute ng burger na ito. Pero malaki yan. Amen. Hamburger. Amen. Sipin mo yan, kapatid. Ginamit ng Diyos. Hindi lang yan. Mayroon ding doong widow woman na magpakain sa'yo ng Goldilocks. Amen. Cake. Di ba? Kung aralin mo, cake. Sinabi niya, may hamburger na, may cake pa. May mineral water pa. Amen. Kung may Coke pa noon, may Coke pa yan. Hindi pa usong Coca-Cola nung araw. Amen. Makita natin, kapatid. Ganon ang provision ng Diyos sa pangailangan ng kanyang mga anak. The secret is abiding His Word. He provide water brook. He provide wild birds to provide your bread and meat. And He provide food for your needs for 3 years and a half. Amen. Sipin mo yan. Oo. Yung ibon na marumi, ginagamit ng Diyos. Ang wild birds represent unsaved. Minsan ginagamit ng Diyos ang mga unsaved to provide our needs. Amen. Oo. Mga unsaved. Mga politiko, ginagamit ng Diyos. Amen. Ihatid sa iyo ang ayuda. Oo. Wild birds yan. Oo. Makita natin, Yung 5,000, 5,000 na lang ang dumating. Amen. At least nakarating. Amen. Sa panahon ng pandemic. Amen. Tinutugon ng Diyos ang ating pangangailangan. In fact, nung panahon ng pandemic hanggang ngayon, wala namang nangangayat na Kristiyano. Lalong tumataba kasi hindi umaalis. Amen. Oo. Nandyan, kapatid, ang provision ng Diyos. Isipin mo, kapatid, with the widow woman, ginamit ng Diyos to provide the needs ni Elijah, the man of God. The secret is abiding His Word. Amen. Abiding His Word. Amen. Oo. Ganon sa gawain ng Diyos. Amen. Ang mga supporter ng gawain ng Diyos ay ang mga widow woman. Widow woman, Oh. Yan po. Hindi niyo ba napansin na ang mga supporter ng gawain ng Panginoon? Oo. Wala naman tayong mayamang miyembro. Oo. Wala namang mga professional.
Oo. Mga permanenteng trabaho. Karamihan, widow. Walang trabaho. No? Ibig sabihin ng widow, widow lang. Walang magaling ka bang karpentero? Hindi, widow lang. Magaling ka bang kumanta? Hindi, widow lang. Walang master. Master of none. Marami siyang kurso, master of none. Jack of all trades, master of none. Kaya pag tinanong mo, marunong ka ba magtubiro? Opo. Marunong ka ba magkantiro? Opo, marunong. So makita natin, kapatid. No. Yan po ang mga supporter ng gawain ng Diyos. Amen. Oo. Sa panahon ng pandemic. Amen. Oo. Karamihan, mga widow. Oo. Nagsusupport ng gawain ng Diyos. Yung iba sa atin, naglalaba lang. Pero they are faithful in giving their tithes and offering. Sila nagpaplansa lang, naglalaba, nagtitinda ng mga kung ano-ano, mga kakanin, mga pangmerienda. Pero sila ay faithful sa pagbibigay sa gawain ng Diyos. Oo. Mga tricycle driver. Oo. Nagtitinda ng gulay. Oo. Sila ang matapat na nagbibigay, nagsusuporta sa gawain ng Diyos katulad ni Elijah sa panahon, mga kapatid, ng pandemic. Amen? Why? The secret is abiding His Word. Maraming Kristiyano ay abiding His Word. Sumusunod sila sa gawa, sa salita ng Diyos. Amen. Alam mo ba, sa mga probinsya, marami na nagsasara ng mga simbahan. Amen? Praise God, by the way, kahapon napadala na natin ang ating mga missionary. Dapat ang pinapadala natin every first day of the month, pinapadala na natin. Ilan na ngayong pizza? 22 na. 22. Oo. Kasi iniipon ko pa hanggang makompleto. Oo. Meron minsan dyan na nagme-message sa akin, Pastor, ay tagilid na po. Kailangan ko na ng suporta. At titingnan ko muna yung faith promise. Unahin ko muna to si preacher na ito. Oo. Kasi may pinapadala pang video. May pumapasok pa na ulan sa church. Saka yung yung dagat, mapasok na sa church. Unahin ko na padalan yan. Pero salamat sa Panginoon, nakompleto na. Oo. Kaya tinetext ko na, tinatawag. Sabi ko, kunin mo na. Kunin mo na, nagpadala na kami. Oo. Pasensya lang na delayed. Oo. Kasi we are living by faith. Kaya faith promise. we promise to you by faith. Yun. Pinadala natin kahapon, tuwang-tuwa sila. Dalawa na lang hindi ko makontak kasi hindi sumasagot. No? Kasi tinawag, kunin nyo na kagad. Oo. Para magamit nyo na kagad. Oo. Merong isang missionary tayo, Pastor, kunin mo na yun, nagpadala na ko. Tamang-tama, Pastor Bong. Oo. Naghihingalo na ang aking bigasan. Oo. Sabi ko, ibili mo na mga 10 kilo. Kasi ang pinapadala natin sa kanila, 600. May 10 kilo na yan. Oo. Tapos, kuwanan mo lang na dyan ng mga saluyot sa gilid. Oo. Yan na. May ulam ka na. Tuwang-tuwa na sila, mga kapatid. Kasi maraming simbahan talaga ngayon, nagsara na. Oo. Wala nang service. Oo. Bakit? Dahil sa lockdown, hindi. Kasi maraming mga miyembro na lockdown na. Ayaw na pupunta sa church. Pinabayaan na nila ang church. Iniwanan na nila ang church na totally lock na. Hindi lang lockdown, na lock na. Amen.
Iniwan na nila ang church. Oo. Paano nila iniwan ang simbahan? By not giving their tithes and offering. Amen. Pag hindi mo na maibigay ang tithes and offering mo sa gawain ng Diyos, ang ibig mong sabihin, isara mo na ang simbahan. No. Pastor, wag na kayo mag-live stream kasi wala ka ng pambayad sa internet. Amen? Ba, na isang araw dito, ganda ng ano namin. Kailan ba yan? 2 days before. No. Ganda ng ano namin. Nagpi-Facebook kami. Mamaya, wala na. Tapos pinuntahan na sa kwarto. Wala yung walang internet. Wala. Wala rin dyan. Wala. Si Joka, walang internet ka? Wala. Anong dahilan? Ayun, hindi nagbayad. Hindi nabayaran. Amen. So, ganun mga kapatid. Sa mga probinsya, wala nang live stream. Kasi hindi nila kaya katulad natin na ganito. Amen. Kaya mga kapatid, no? Kaya, mga kapatid, no? Pag hindi tayo magbigay ng ating suporta, ibigay ang ating tithes and offering sa Panginoon, parang sinasabi natin, itigil mo na ang live stream, itigil mo na ang Sunday morning, Sunday evening service, ang ating mga Bible studies, mga morning devotion na yan, wag na yan. Oo, tuwing umaga. Oo. And evangelistic meeting pag Sabado. Oo, pagkatapos ng Sabado ng umaga, mag-visitation pa tayo. Oo. May revival, evangelistic, may prayer meeting. Tigilan na natin yan. No. Pero mga kapatid, salamat, mayroong mga Kristiyano na patuloy nagsusuporta sa gawain ng Panginoon. They are abiding His Word. Amen? No. If you don't communicate to the church, you don't give to the church, that's the way you leave the church. Amen? You disconnect yourself to the church. Amen? By not giving your tithes and offering to the Lord. Amen? Para masustain ang gawain ng Panginoon. Amen? Kawawa ang mga simbahan ngayon eh. Yung iba sa atin nga, may simbahan sa atin na nagla-live stream na. Nakipag-connect na lang sa atin. Oo. Ano tawag yan? Nagano na lang sa atin. Oo. They lost communication to the church. Mga kapatid, the secret of answered prayer is abiding His Word. Amen. Huwag nating pabayaan ang gawain ng Diyos. Sundin natin ang salita ng Diyos. Amen. Ito lang po ang magsusustain, makasurvive tayo sa pandemic na ito. Only the Word of God to strengthen us. Amen. Para mapaglabanan natin ang difficulties, ang calamity, salita lang ng Diyos ang magpatibay sa atin. Amen. Kaya ang bottom line is abiding, pagsunod natin sa utos ng Panginoon. Katulad ni Elijah, mga kapatid. Sumunod siya sa salita ng Diyos. Amen. Sinabi ng Panginoon, sabihin mo kay Elijah, puntahan mo si Elijah. Sinabi niya at pinuntahan si King Ahab. Amen. Sumunod si Elijah. Yan ang susi ng kasagutan ng ating panalangin ay ang pagsunod sa kanyang mga salita. Amen. Sundin natin ang salita ng Diyos. That God will answer our prayer. Pag sinabi ng Panginoon, bring all the tithes into the storehouse, dalhin natin. Oh. And sabi ng Panginoon, I will open the windows of heaven and pour you out of blessing. Amen. Bring all the tithes into the storehouse. Pag sinabing storehouse, that is church. That is not department store. Nakabasa lang kayo ng store. Oo.
Akala nyo, grocery store. Church po yun. Store. Pag sinabing store, yan ang imbakan ng Diyos. Oo. Doon natin i-imbak sa storehouse. Kamalig. Sa Tagalog, kamalig. Hindi yan department store. Amen? Ay, saan natin dinala? Sa department store. Saan natin dinala? Sa ospital. Saan natin dinala? Sa doktor. Amen? Dalhin natin sa storehouse, sa church. Kailan? Upon the first day of the week. Amen? In 1 Corinthians 16. No? First day. No? Dalhin natin. Huwag nating i-stock sa ating bahay. Don't withhold your tithes and offering. Bring to the storehouse, not to your house. Amen. Sa kamalig ng Diyos, huwag doon sa ating kamalig. Sipin mo yung binhi, inastock mo sa kamalig. What happened to that? Ang sabi ng Proverbs 11:24. Proverbs 11:24. Ang nagbibigay, lalong yumayaman. Proverbs 11:24. No. Scattereth means giving. There is that scattereth, yet increaseth. Oo. Sa Tagalog, ang mga nagbibigay, lalong pinagyaman ng Diyos. He that withhold, anong withhold? Nakatikom ang kamay, lalong naghihirap. Amen. Ang tanong, bakit ka naghihirap, kapatid? No. Kasi sabi ng Biblia, ang mga nagbibigay ay pinagyaman. Pinapatubo pa ng Diyos. Nag-i-increase, pinaparami pa ng Diyos. Amen? Yan po ang sekreto ng answered prayer. Sumunod ka lang sa Panginoon, abiding His Word. Amen? Scattereth, not withhold. Amen? That is abiding His Word. The secret of answered prayer. Amen? Abiding lang, no? Sumunod ka lang sa Panginoon. Oh. Mas maganda nga sumusunod ka eh. Kaysa ikaw mag-iisip. Amen? Pag ikaw ang leader, nag-iisip ka. Kasi maraming sumusunod sa iyo. Pastor, anong gagawin ko sa Monday, Tuesday? Mag-iisip ka. Eh, mas maganda na lang sumusunod ka. Nag-aantay ka na lang kung anong pinapagawa sa iyo. Oh, kung walang pinapagawa, kundi mag-relax ka muna. Amen? Oh. Mas magandang ganun. Amen? Pero mga kapatid, the secret is abiding His Word. Lagi ko narinig sa mga pulisyan, sundin nyo lang kung ano ang instruksyon. Huwag nyong gawin ang hindi pinapagawa. Oo. Gawin nyo lang ang tama. Yan, lagi natin narinig doon sa mga kapulisan. Sabi ng hepe, sabi ng commander, deputy, sino man ang mga leader doon, lagi yan. Laging gumawa ng tama. Pag hindi ka makagawa ng tama, huwag ka na lang gumawa ng mali. Amen. Tama naman, amen. Hindi ka na nakagawa ng tama, mali pa ang ginagawa mo. Amen. Kaya yan, mga kapatid, abiding His Word, sumunod lang. Wala tayong problema, sabi ng mga commander, wala tayong problema kung kayo sumusunod sa mga utos lamang. Amen? Kasi ang mga leader, mga hipi, mga deputy, pag magre-ring ang telepono, kinakabahan sila. Bakit? May problema. Pag mayroong tumatawag sa kapulisan, may problema. Kaya ninerview sila. Minsan, hindi na ano. Kaya pag ako magtatawag, nagtitext mo na, Sir, si Pastor Bong pala ito. Kinakamusta lang kita. Ayun, pag tinawagan mo na, excited na yan. Kasi kinakamusta mo lang eh. Pagka diretso kang tawag, may problema. Kakabahan yan. Yan po. Abiding His Word. The secret. John 15. Ito po. John 15 verse 7.
Abiding His Word, the secret of answered prayer. Prayers to get answers is abiding His Word. John 15, verse 7. Ang sabi diyan? Ganda itong verse. If ye abide in me, and my words abide in you. My words is God's Word. The Word of God. King James Bible. Sundin mo lang ang salita ng Diyos. Sundin mo lang ang aking mga utos. No. Katulad ni Elijah. Elijah obey His Word. Amen. And God answers prayer of Elijah. Ang sabi ni James, Elijah is a man, passion, katulad natin, si Elijah. Na ang Diyos ni Elijah, Diyos din natin. Kung sumunod tayo, katulad ni Elijah, at sinabi rin ni John, if ye abide in me, and my words abide in you. Pag sumunod ka, sundin mo lang aking salita. May kama. Yan po ang una. Sumunod ka. At ye shall ask prayer. At manalangin ka. Anong panalangin mo? What ye will. Amen. Sipin mo yan, kapatid. The strong word, what ye will. Oo. Inawain yung salita. Ye ask. Hingi ka kahit anong gusto mo. Amen. Walang limit. Amen. Ye shall ask what ye will. Amen. Oo. Minsan, pag lumapit tayo sa mga kapatid, kailangan ko ng 1,000. Ako, 200 lang pera ko. Pero ang Panginoon, ask what ye will. Walang amount. Amen. Ibigay ko ang lahat ng gusto mo. Aba, mga kapatid. Ano ang sikreto? Sumunod ka lang sa akin. Amen. Ang sabi niya, ye ask what you will. Ibibigay ko ang gusto mo. Sagutin ko ang lahat ng pangailangan mo. What you will. Amen. Sagutin ko. Ano? Sabihin mo na. Panginoon, kuryente. Maputulan na kami. Nakailang balik na. Ang mga disconnection. Tubig. Water bills. Rentals. Ang sabi ng Panginoon, ask what you will. Amen. Sagutin ko yan. Kuryente mo, tubig mo, sagutin ko yan. Anong sekreto? Sumunod ka lang. Amen. Oo. Meron akong kaibigan, kababata ko, minsan lang kami nagkita ni yaya ko. Oo. Nagkita kami, dinala niya ko doon sa isang department store. Sabi niya, bibili mo na ako ng barong. Oo. Hawakan mo na yung mga tatsikis ko sa bag ko. Kasi mamili pa ko ng barong. Akong pinahawak niya. Oo. Milisan ng barong. Tapos, habang pumipili siya, pumipili rin ako. Oo. Oo. Si doon siya sa barong, dito naman ako. Magkatabi sila ng, yung mamahaling long sleeve, Chancellor. Oo, pinipili rin ako, ginaganyan ko rin. Oo. Kahit may bag kong dala, ginaganyan ko lang. Tapos, sabi niya, pili ka. So, kung anong gusto mo. So, ginaganyan ko na lang. Shh. Okay ba to? Okay. Ilan? Kahit ilan. Dalawa? Sige. Kuha ka pa. Hindi ka, baka nagbibiro ka. Hindi. Tatluhin ko na. Tatlo. Sinukat ko isa. Okay.
Okay na? Wala na. Iba-ibang style. Tapos dumaan kami ng sapatos. Biko, okay ba to? Okay yan, kuha ka. Sagot ko. Necktie. Wala nang pili-pili, kahit anong kulay. Mga 3, 4. Sige, gawin mo 5. Kumuha ako. Sabi niya kuha ako ang gusto mo. Amen. Yan ang Panginoon natin. Ask what you will. Kaibigan ko lang yan. Ha? Pero sabi niya, ask what you will. 3 lang kinuha ko. Nahiya pa ko niyan. Amen. Kaya mga kapatid, no? Yan ang Panginoon natin. If ye abide in me and my words, ye shall ask what ye will. It shall be done unto you. Mangyari ang ating mga panalangin. Ma-accomplish ang ating mga panalangin. The secret is abiding. Amen. No? Abiding is word. Basta sumunod ka lang. Hingi ka, sagot ka ng Diyos. Amen. The question tonight, sumusunod ka ba sa Panginoon? Amen. Ano ang utos? No? Nagbibigay ka ba ng iyong ikapo? No? Sabi ng Kristiyano, yun lang, pastor. No? Nagsisimba ka ba? Naka-livestream ka ba? Ngayon, baka ano-anong ginagawa mo dyan. Amen. Baka ang prayer natin, Lord, bilhin mo ko, bigyan mo ko ng ganito. Tapos hindi ka naman sumusunod. Amen? Dapat sunod tayo sa Panginoon. Sundin lang natin. Oo. Ang Panginoon. God answers our prayer. Maraming Kristiyano gusto answer prayer, ayaw naman sumunod. Amen. Okay, number 2 na. Number 2. Siguro naging malinaw na sa atin, abiding His word. Whatsoever you will, I will give it to you. Amen? Whatsoever you will. Amen? Meron mo yung whatsoever you will. Para kang binigyan ng blank check. Ikaw na maglagay ng amount. Whatsoever you will, it is done unto you. Amen. Number 2. Number 2. Very familiar points ito. Listening to God's word. Amen. Elijah prayed earnestly. He talked to God earnestly. Amen. He is excited to talk to God. Amen. Prayer is two-way communication. Amen. When we pray, we are talking to God. Amen. When we listen to God's word, God is talking to you. Amen. Preaching God's word, God is talking to you. Amen. Yan po. Nakikinig sa salita ng Diyos. Kaya mabilis tayo manghihina, nagdududa sa ating panalangin dahil kulang tayo sa pagkikinig ng salita ng Diyos o hindi ka na nakikinig ng salita ng Diyos o bingi ka na sa salita ng Diyos. May problema na ang hearing natin sa pakikinig ng salita ng Diyos, that the Word of God is very important sa buhay natin sa panahon ng pandemic, kapatid. Yan po, narinig ko yung message ni Pastor Hill. Title pa lang, It is written. It is written. Iwan ko na yun na yan. Natin ni JB, ang title ng mensahe niya, It is written. The Bible is the written Word of God. Yan po ang panlaban natin sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng pandemic. The Word of God, it is written. Amen. Malaga ang salita ng Diyos. Kaya malaga ang salita ng Diyos, ang ating pakikinig ng salita ng Diyos. Amen.
Anong sabi ng Romans 10:17? Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Amen. Kaya hindi ka na nagpipray kasi nawalan ka na ng panampalataya sa Panginoon. Bakit mahina ka na ngayon? Bakit kulang ka sa pakikinig ng salita ng Diyos? You miss every preaching of God's Word. You miss Sunday morning. You miss Sunday evening. You miss prayer meeting. You miss the preaching of God's Word. Amen. Nanalamig ka na sa salita ng Diyos. You experience coldness in hearing God's Word. Nawala na ang panlasa mo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Oo. Kaya nakubid na ang iyong pakikinig. Ano mangyari sa atin? God will not answer our prayer. If you are dull you have coldness in hearing, in listening to His Word, mga kapatid, God will not answer our prayer. If you are not excited to talk to God, to listen to His Word, God will not hear our prayer. Amen. Bigyan ko kayo ng verse, Proverbs 28:9. Proverbs 28:9. He that turneth away his ear from hearing the law, even his prayer shall be abomination unto the Lord. Pag ikaw tumigil na sa pakikinig ng salita ng Diyos, ang ating mga panalangin ay walang kasagutan. Abomination. Karumal-dumal ang ating prayer. Walang kwenta ang ating panalangin kung hindi ka na nakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Kaya mahalaga ang pagkinig ng salita ng Diyos, kapatid. No? Kapag hindi ka na nakikinig ng salita ng Diyos, mga kapatid, mayroon tayong worship service, mayroon tayong live stream, wala ka na sa ating comment section. No? Hindi ka na nagpaparamdam. I'm watching, I'm listening, amen. Pag hindi ka na dyan, nagko-comment, may problema ka na sa hearing. No, wala ka sa service. Hindi mo binibigyan ng halaga ang preaching of God's Word, mga kapatid. Na mayroong worship service tayo, hindi ka nakapokus kung anong ginagawa mo dyan, kapatid. No. Baka nagsasaing ka pa, naglalaba ka pa. At hindi ka nakapokus, inaantok ka sa pakikinig ng salita ng Diyos. Baka nakahiga ka pa dyan sa higaan mo, kapatid. You are not excited in listening to God's Word. Our prayer is abomination to the Lord. Amen? God will not hear our prayers. God does not listen to our prayers. If you are not listening also to His Word. Amen? No? Pag nagsalita ka, sabi ng Panginoon, hindi rin kita kausapin. Amen? Hindi rin kita papakinggan. Amen? Kasi hindi maganda, kausap mo, hindi naman nakikinig. Amen? No? Kaya pag mayroon tayong kausap, makikinig tayo. Bigyan natin ng diin kahit sinong tao. Amen? Nung Monday, nagalit yung commander, no? Habang pagkatapos ng pagtuturo ko, nagalit yung commander sa mga kapulisan. No? Sabi niya, ano yung ginagawa niyo sa likod? What is your business? Bakit nandiyan kayo sa likod at nagkikwentuhan kayo habang ako nagsasalita? So, makita natin, nagalit si commander. No? Kasi hindi sila nakikinig. Gusto nyo, kayo dito, ako dyan. Hindi sila nakapokus. Amen? You don't listen somebody speaking. Amen? Ibig sabihin, you are not interested. Amen? Oh.
hindi nakikinig, iniinsulto mo ang kausap mo. Amen? Preaching, God is talking to you. Amen? Don't insult God through His Word. Every time we are preaching, kahit sino ang tatayo rito, just listen very carefully to every word of God. Because God is looking to your heart. Amen? God is talking to you, to your heart. Amen? Listen. Amen? Attentively. Oo. Kaya nga ang tenga natin, dalawa. Oo, dalawa. Amen? Bakit kaya ang dawang tenga? Alam ba ang tenga? Pag ang tenga, dalawa, i-combine mo yan, ang korte niyan, ang shape niyan, puso. Oo. Give your heart to preaching. Amen? Not only give your ears in preaching, but give your heart also. Amen? Kaya nga heart ang shape pag sinama mo ang dalawa. Kaya nga sabi ng Romans 10:17, faith cometh by hearing and hearing. Dalawang tenga ang gagamitin natin sa pakikinig. Hindi lang isa. Para masa puso natin ang ating napakinggan. Oo. Pag nasa puso natin yan, masunod natin, kapatid. Amen? And lastly, doing God's will. Number 1, ano kanina number 1? Abiding His Word. Number 2, listening to His Word. Number 3, doing God's will. Gawin mo ang kalooban ng Panginoon. 1 John 5:14. Sa pinakadulo, 1 John 5:14. And this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will. Amen. His will. Amen. Pag tayo manalangin, gawin mo ang kalooban ng Diyos according to His will. Do according to God's will. Yan ang number 3 natin. Doing God's will. God will answer our prayer. That's the way to get the answers of prayer. Doing God's will. Amen. According to His will. Not my will. Not your will. But God's will. Doing His will. Amen. Ang sabi dyan? According to His will. He heareth us. Paano mapakinggan ng Diyos ang ating panalangin? Doing His will. Gawin natin ang Kanyang kalooban. Amen. This is confidence. Maniwala ka, sasagutin ng Diyos ang ating mga panalangin. Yan ang confidence. Maniwala ka na kaya ng Diyos sagutin ating panalangin kung gagawin natin ang kalooban ng Panginoon. Paano natin malaman ang kalooban ng Diyos? Through His Word. Amen? Through preaching. Amen? Kaya magbasa ka ng salita ng Diyos, mag-aaral ka ng salita ng Diyos, makinig ka ng salita ng Diyos. Paano malaman ang kalooban ng Diyos? This book, open this book and to know His will. Knowing God's Word is knowing God's will. Amen. Malaman natin ang kalooban ng Panginoon. Amen. Malaman natin ang kalooban ng Panginoon. Pag hindi kalooban ng Diyos, hindi sagutin ng Diyos ating mga panalangin. No? Dito lang po sa salita ng Diyos. Amen. Oo. Gagawin lang natin ang kalooban ng Panginoon. Na ang Diyos malulugod sa ating mga ginagawa. Amen. Oo. Ang tanong, kalooban ba ng Diyos na ang Kristiyano nagiinom pa ng alak? Hindi kalooban ng Diyos. Oh. Kalooban ba ng Diyos na ang anak ng Diyos nagsisigarilyo pa? Hindi yan kalooban ng Diyos. Amen. Kalooban ba ng Diyos na ang siyang Kristiyano ay naglalaro pa ng ML? Hindi yan kalooban ng Diyos. Hindi sasagutin ng Diyos ang ating mga panalangin. Oh. No?
Hindi kalooban ng Diyos. Ang Kristiyano, nakikiapid pa. Ang Kristiyano, nagpapaligaw pa at namanliligaw sa unsaved. Doing God's will is doing what God is pleased in our life. Amen. Na ang Diyos nalulugod sa ating buhay. Ang Diyos nalulugod sa ating mga kasuotan. Amen. Kaya mahalaga ang salita ng Diyos. Reading God's Word, listening God's Word, studying God's Word, knowing the Bible is doing God's will. Ang sabi dito, if we ask according to His will, He heareth us. Gawin natin ang kalooban ng Panginoon. Amen. Going to church is God's will. Gawin mo. You must go in the house of God. Kahit bawal, kahit pandemic, sige lang. No? Soul winning. Go soul winning. Amen. Kahit bawal ang face-to-face. Giving is God's will. Gawin lang natin. Give what belongs to God. Pray is God's will. Pray without ceasing. Doing God's will is doing what God is pleased in our life. Malulugod ang Diyos sa atin, and God answers our prayer. That's the way that our prayer to get the answers. Number 1, abiding, listening, and doing His will. Mga kapatid, yan lang po ang sekreto para masunod natin ang kalooban ng Diyos katulad ni Elijah. Elijah, God answers prayer because Elijah abiding His word, listening His word, and doing the will of God. Ngayon si Elijah, kahit anong hirap ng buhay natin, basta ikaw ay sa kalooban ng Diyos, nandoon pa rin ang pagpapala ng Diyos at pabor sa atin. God still answers our prayers in the midst of calamity and pandemic. Kung tayo ay gagawin natin ang kalooban ng Diyos at sundin natin at makinig lang tayo sa Kanyang mga salita. That's the way to get answers our prayer. Tayo po ay manalangin na. Dakilang Diyos, thank you God, your great message tonight. Thank you. You give us message how to get answers our prayer. Habang tinutugtog ang panyaya, if the Lord speak to you through this message, why not come in the altar? Gawin natin. Be excited in listening to God's Word. Abiding His Word, sundin natin. What God says, obey it. Abide it. Fulfill it. Listen to God's Word. Listen clearly His instruction. And do the will of God in your life. Do the things what God is placed in your life. And God will answer our prayer. Sige po, kausapin natin ang Panginoon. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat sa inyong mga salita. Inilatag niyo sa amin, Panginoon, paano sagutin ang aming mga panalangin. Salamat, O Diyos, sa buhay ni Elijah. Pinakita niyo sa amin na siya'y sumunod sa inyo. Bagamat sa panahon ng kahirapan, nakasurvive siya, Panginoon, dahil siya'y sumunod sa inyong mga salita. Nakikinig siya sa inyong mga salita. Ginawa niya ang kalooban ninyo, Panginoon. Bagamat may kahirapan sa panahon ni Elijah,
siya ay sumusunod sa kalooban ninyo, Panginoon. Salamat po sa mga anak niyo lumapit. Bless po ang kanilang commitment, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa inyong mga salita. Thank you, Holy Spirit, for the power that was bestowed upon the servant tonight, O God. Salamat po sa mga kapatiran, sa mga kasama namin sa live stream, sa Bautahanan. Thank you, God, Panginoon. I bring back all the glory and honor to the name of God and all these things you asked. In Christ Jesus' name, Amen. I hope you learned something tonight. Amen. Okay, salamat po sa Panginoon. We come now to our worship service by our giving our tithes and offering to the Lord. Tawagin na po natin ang ating sir. Salamat pala sa mga nagkapagbigay na po sa ating commitment para sa ating monthly amortization ating sasakyan. Salamat po sa inyo. Amen. Close up. Men, tayo po ay manalangin sa ating pagkakaloob. Ilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, salamat po sa inyong kabutihan, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, sa amin, Panginoon. Salamat po sa mensahe, Panginoon, na amin napakinggan ngayong gabi, Panginoon. At tunay nga po, Panginoon, na we continue to abide in you, Panginoon, and listen carefully in your words, Panginoon, and continue to keep praying, O Lord, sa inyo, Panginoon. Keep talking to you, O God, and do your will, Panginoon, sa aming pong buhay, Panginoon. And sabi nga po ng inyong salita na wala po kayo, Panginoon, ay wala po kaming magagawa, Panginoon, sa bawat araw, Panginoon. Salamat po sa inyong kadakilaan, Panginoon. Salamat po sa mensahe. Salamat po sa mensahero inyong ginamit. Ilayin niyo po siya, Panginoon. At Panginoon, sa aming ngayong gabi, sa aming paglilikaw ng mga salapi, ay kayo po ang manguna, Panginoon. Nag-bless po nito, Panginoon. Magamit pa po sa ikalalago ng inyong bahay sambahan, Panginoon. At sa kayabot pa, Panginoon, ng mga kaluluwa, Panginoon, na hindi pa nakakilala po sa inyo, Panginoon. Pagpalain niyo rin po ang mga anak niyo na magbibigay. Kayo po ang magbalik ng mga pagpapala po sa kanila and give them the cheerful hearts po sa kanilang pagbibigay, Panginoon. At anuman po kasalanan nakikita niyo po sa aming puso at isipan, humihingi po kami ng tawad sa aming pagkukulang, Panginoon. Patawaran niyo din po kami, Panginoon. At salamat po sa lahat. Salamat po ng marami. Ito lang aming samadalain sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. God bless us.
Amen. Tayo po ay aawit ng ating closing song. Tayo po tamang lahat. Awitin po natin hymnal 122, Whisper a Prayer. 122, Whisper a Prayer. One, two, two, whisper a prayer. Amen. On the first verse, all together, sing. Whisper a prayer in the morning. Whisper a prayer at noon. Whisper a prayer in the evening. So keep your heart in tune. God answers prayer in the morning. God answers prayer at noon. God answers prayer in the evening to keep your heart in tune. Jesus may come in the morning. Jesus may come at noon. Jesus may come in the evening. So keep your heart. One more time on the first verse. All together sing. Whisper a prayer in the morning. Whisper a prayer at noon. Whisper a prayer in the evening to keep your heart in tune. Amen. Salamat po sa katapos po nating panambahan. Tayo po ay magwakas sa panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa inyo, sa inyong kabutihan, Panginoon, sa aming buhay. Salamat, Panginoon, muli sa inyong mga salita na inilagay sa aming puso, Panginoon. Salamat sa aming pastor na inyo pong patuloy na ginagamit upang ihatid ang inyong mga salita, Panginoon. Salamat, Panginoon, din sa mga kapatiran na aming kasama ngayon sa aming pananambahan dito at sa live stream, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa ginawa niyo po sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa pribileyo na kami po ay sama-samang makapanalangin, Panginoon. At muli dalangin po namin ang banal na Espiritu ang siyang muling kikilos, Panginoon, sa aming buhay. Gagawa, Panginoon, sa salita na aming tinanggap, Panginoon. Patuloy po kaming lalapit sa inyo. Patuloy po kaming makikinig ng inyong mga salita, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na mapuri, maluwalhati sa aming buhay, Panginoon. At dalangin po namin ng bawat isa, Panginoon, samahan niyo po sa anumang, Panginoon, ang kanilang ginagawa, anuman po, Panginoon, ang kanilang mga kalagayan, Panginoon, samahan niyo po sila, ang bawat isa sa amin, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, ang may mga karamdaman ay padalhan niyo po, Panginoon, ng kagalingan. Dalangin po namin, Panginoon, ibalik niyo po kami sa mga susunod pa, Panginoon, na pananambahan. Kayo po, Panginoon, muli ang magbigay sa aming kalakasan, physical, spiritual, Panginoon. At patawad muli sa aming kasalanan. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po. Good night and God bless you.
what's waiting heaven. Look what's waiting heaven. I don't have much here, but heaven is waiting. Heaven, happy home above, heaven, land of peace and love. Oh, it makes me feel like traveling on eternal, supernal. I'm so glad that it's real. Heaven is waiting for me. Such beauty and splendor eyes have never seen. Jesus, His sweet face I'll see. I don't have much here, but look what's waiting for me. Oh, what glory awaits me in heaven's bright city. When I get there, such sights I'll behold. A million scenes of rare beauty will demand that I view them. Still Jesus will outshine them all. Mansions will glisten on the hills of glory. Happy reunion on streets of gold. Angel choir singing glad praises forever. Still Jesus will outshine them all. The sparkling river is flowing, happy faces all glowing. Land of splendor where night never falls. The golden glass gives reflection to that city's perfection. Still Jesus will outshine them all. Mansions will glisten on the hills of glory. Happy reunion on streets of gold. Angel choir singing glad praises forever. Still Jesus will outshine them all. Heaven is waiting for me. Such beauty and splendor eyes have never seen. Jesus, His sweet face I'll see. I don't have much here, but look what's waiting for me. Look what's waiting heaven. Look what's waiting heaven. I don't have much here, but heaven's waiting for me. Heaven is waiting for me. Some men try so hard to prove that God's not really real, while others say they know for sure His love you cannot feel. But I know He's real within my soul, for one day He cleansed and made me whole, and Jesus is still the answer for that longing deep in your soul. Jesus is still the answer, and though time and ages go, Jesus is still the answer. He's the answer for your soul. And though some may say He doesn't fit with their philosophy, I know Jesus is still the answer. He's always been and always will be.
Some men pretend that things of this world have brought them peace of mind. But with the dawn of each new day, new thrills they try to find. Not until they meet the Prince of Peace and hope to find relief. For Jesus is still the answer for a world that's seeking for peace. Jesus is still the answer, and though time and ages grow, Jesus is still the answer. He's the answer for your soul. And though some may say he doesn't fit with their philosophy, I know Jesus is still the answer. He's always been and always will be. I know Jesus is still the answer. He's always been and always will be. Jesus is the answer. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions they fail not. As thou hast been, thou forever wilt be. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above will join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin and a peace that endureth, thy own dear presence to cheer and to guide. Strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings are mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness.
nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. For my part on this I see nothing but the blood of Jesus. For my cleansing this my plea, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. This is all my hope and peace, nothing but the blood